isang kilalang manunulat at isang kolumnista. Ladies and gentlemen, please welcome Ronald Carvalho. Ladies and gentlemen, Ronald Carvalho, my good friend! The Korean Beauty, Ronald Carvalho. Direct Kwentuhan with Ronald Carvalho. Hello everyone! Ronald Carvalho here. Ito po ang Direct Kwentuhan. As usual, kasama ko ang aking YBR production team at ang aking very special guest. Narito po kami ngayon sa tahanan ng Direct Kwentuhan with Ronald Carvalho, ang L'accent Hotel sa Timog Avenue, Quezon City. For now, narito kami exactly ng aking special guest sa Soundbox Vibe, ang lugar dito sa L'accent Hotel kung saan nag-e-enjoy ang mga guests and outsiders sa napakagandang videoke room. Ang aking very special guest ngayon ay a former member of JBK Trio Band who competed in X Factor UK mentored by Simon Cowell. From his humble beginnings, ngayon isa na siya sa mga pinakasikat na band vocalist ng bansa. Pinagkakaguluhan na siya dahil sa kanyang husay bilang lead vocalist ng Lily. Friends and followers, let's welcome Mr. Joshua Bulot. Yay! Hello! Hi, Direct. Diba? Long Nice time seeing no you, nice see. seeing Oo. Buti nakarating ka at pinagbigyan mo Excited kami. nga ako na makapunta dito sa Direct Kwentuhan para makakwentuhan ka. Yes, okay, di ba? So, kumusta ka naman? Ano nang latest sa'yo ngayon bukod sa band vocalist ka ng Lily? Okay naman. Actually, yun nga, since binanggit niyo yung band ng Lily, and kaka-anniversary lang namin last week. Third anniversary. This will be our third anniversary na. And yun nga, third anniversary na ako sa Lily. And as of now... Imagine, nakatatlong taon na. Oo nga, tatlong Ang bilis, taon. no? Pero ang dami na rin talaga nangyari. So, yun, masaya naman. And tuloy-tuloy pa rin kami, gumagawa ng kanta. In fact, yung song namin ngayon na latest single namin is nag-charts ngayon sa Spotify. Oo nga, di ba? Kantahin mo nga yung single na yan. Ano yun? Title nito, Kinakabahan. Okay. Siyempre, ano yan to? yung may ano, no? May video nung dalawang young stars. Si Dustin. Dasbia. Pa kasi ang ganda mo, agad nahulog sa iyo. Wala ka pang ginagawa, kinikilig na ako. Ganda talaga nung kanta. Nawawala ang angas ko sa'yo. Ang galing. Uy, alam mo, napanood ko yung video niyan. Ang ganda-ganda ng pagkagawa, ang ganda ng boses mo, ang ganda ng kanta. Ikaw rin man nag-compose nun? Yes po, ako po nag-compose nun. Oo. Actually, I composed it 3 years ago. And ito yung in-audition ko sa Lily. Kaya special siya sa akin kasi ito yung nagpasok sa akin dun sa banda. And ito, ni-release namin siya. Maganda yung song eh. Saka ang ganda ng video. Re-reviewin ko yun later kasi busy lang ako dito. Fan kasi ako nung sa Facebook kasi pagka nag-comment ka, talagang totoo, kahit masakit, totoo. Yun ang gusto ko sa'yo. Exactly. Pero ito nagustuhan ko, nagandahan Ay, ako. salamat po. At yung dalawang bida, may chemistry. Dustin Yu and Bianca De Vera. Bianca De Vera, mga new star. So ngayon, ang tanong ko, balik tayo sa nakaraan. Ano si Joshua Bulot bago siya pumasok sa showbiz industry as a singer? Ano lang, Direk ano lang talaga ako normal na estudyante lang. Okay. Mahilig sa music. Actually, nagsimula ako sa varsity ako ng basketball. Ayun, hindi alam ng tao Nung yan. high school. Okay, And then, nung pagdating ko ng college, nung high school ako, hindi alam ng tao na kumakanta ako. Okay. Kasi basketball player ako. And then, nung graduation namin nung 4th year, ako yung isa sa mga nag-compose nung graduation song namin. Wow. And kinanta ko. Tapos nagulat yung mga teammates ko, yung mga classmates, yung mga batchmates. Na-singer ko. ka rin pala. Kumakanta ka pala. And na-inspire kasi ako nung nung nanood ako ng
High School Musical. Okay. Yun, so parang pinagsabay niya yung music and yung basketball. So parang basketball. dun ako na-inspire na, pwede pala. So, Yun, doon pala nang galing yun, no? and then, nung nag-college na ako, doon na ako namulat sa music kasi nga sumali ako ng mga organizations about music. Yun. So, paano ka exactly yung napasok ka sa industry na Sa ito? industry, okay. So, nung third year college ako, mahilig kasi kami mag-bar ng family ko, yung mga manonood ng mga banda-banda. And pinonood namin noon yung Retrospect, if you know Okay, yes, Retrospect. oo, si alam Sir J. Martin. Mm-mm. And then nakijam lang ako. Mm-mm. Nung nakijam ako, Mm. kinuha niya yung number ko. Sabi niya kung gusto ko daw na i-manage ako at sumali sa boy band niya. May Yeah. boy band siyang ina-handle noon eh. And then, sabi ko, syempre, wala lang sa akin kasi estudyante ako. And then, pero tinry ko. And then, napasok ako sa isang, 5 pa kami noon eh. Boy band talaga eh. Boy Sync yung pangalan namin. Sync, no? Boy ah. Sync. Boy Sync. Parang NSYNC na, di NSYNC, ba? ah. Tapos, hanggang sa after 1 year, nagtrabaho na yung dalawa. And ang natira, 3 na lang kami. JBK. Yan na yung naging Yan na yung naging JBK. JBK. At Oh, yun nga, ano na kami alam parang... ko na yun, Yun. So, naging JBK. So, yun yung start nung career. At mula nun, di ba, syempre sa banda, pinagkakaguluhan kayo, di ba? Ano ka ba? Single ka ba? May asawa? May anak? Kakakasal ko lang direct 2 months ago. Wow. So, yun. So, Masaya bagong naman. kasal, Yeah, si yeah, Joshua yeah. Bulot. Yes. So, wala pang Junak? Wala pa? Wala pa sa plan kasi Oo. parang enjoying muna yung Tama. travel, may siyang travel. So, yun. Saka alam ko may business kayo, yung Bukid Cafe. Oo, Sa Rizal yan eh. Oo, no? Yung may nangyari. gandang view. Yes. Hindi pa ako nakapunta pero sa mga pictures Hindi, nakikita basta ko. direct gusto ko pumunta ka doon. Oo, sige. Kasi itong Bukid Cafe, located siya sa Morong Rizal. And nagsimula siya nung pandemic. Kasi nung pandemic kasi, yung mga tao sabik sa outside world eh, di ba nung time na yan. And then yung daddy ko na may lupa sa may Morong Rizal. Oo. Sabi niya, ano kayang pwedeng gawin dito? Ganyan. Eh ako, dahil taga Antipolo ako, namulat ako na nagmamotor, nagbabike. So parang doon ako na nahilig sa kape. Hindi sabi ko, coffee shop na lang tayo, try natin. So hanggang ngayon, andyan pa yan, di ba? Andyan pa po at Bongga ka. kaka-renovate lang kasi Oo. para to cater na maraming tao. So ano si Joshua with the family? Mayaman ba kayo from the start? Hindi nga. Siyempre, di ba? Kwento lang naman. Hindi, Oo. ako proud ako. Lalo na especially sa parents ko kasi nag-start sila sa pagiging salesman. Sobrang diskarte hanggang sa lumipat siya ng company, naging general manager siya ng isang motorcycle industry. Marami kayong magkakapatid? 4 kami magkakapatid. Panganay ka? Panganay ako. Okay. Hindi naman kami mayaman pero maraming salamat sa parents ko. Nakakakain kami 3 times a day. Maganda yung school na napasukan namin. Nakaka-travel kami. So, yun. Ang alam ko yung JBK, di ba, sumali kayo sa international competition Yes, nga. isa sa yung mga... X Factor UK, di ba? So, anong experience doon? Kwento mo ng konti. Yun yung isa sa mga highlight ng buhay ko, direct eh. Kasi Oo. dahil nga mahilig akong mag-travel, tapos napasok pa ako dun sa isang competition na kailangan kong mag-travel. Sobrang importante sa akin yun. Anong nangyari nun? Mahilig kasi kami as banda na manood ng mga ganon, competition, X Factor, American Idol, ganon. Eh biglang nag-open yung X Factor for online auditionees. So ginawa namin, nag-video lang kami, ganyan. Tapos pinasa namin. Pero walang expectation kasi wala. Hindi naman namin nakalain na kukunin kami, di ba? And then, one time, ako pa nakakita. One time, hindi ako nag-i-email. Galing kami sa isang show. May nag-message sa akin, sabi sa akin, Josh, may mga pictures ka from the show. Nilagay ko sa email mo. Pagbukas ko ng email ko, may message yung X Factor. 2 days ago. Oo, nakuha kayo. So parang ako, kinabahan ako noon kasi parang 2 days ago na eh. Pagka 2 days ago na. So parang hindi ko alam kung makukuha pa ba kami doon o hindi. Kasi 2 days ago na eh. So, nung kinontak namin, ayun na parang napili pala kami. Ano yan? Pinamasahian nila kayo papunta Hindi. doon? Yun din yung parang pinaka din nun. Investment mo. Kasi,
sarili mo talaga sagot yun. Mm-mm. And with the help of our former manager, Mac Bordalio, Mm-mm. talagang Sinuport pinustro talaga kami sa UK. Hanggang saan narating nyo sa contest? Napunta kami sa sa 6-chair challenge, parang medyo semis na rin yun eh. Okay, Parang onti na lang kami nun eh. Tapos sabay, yun nga, medyo madugo kasi yung ano na yun, yung level na yun. Kasi ang nakaka-intense doon, pinasok ka na, Mm-mm. pwede ka pang tanggalin. Okay. Kumbaga parang Mm-mm. may mga ganong intense. So, yun, nakapasok kami, biglang pina-challenge kami sa isang grupo. Yun na, natanggal na kami. Iyakan. At least may mga narating, no? Oo nga po, yan. Oh. Naalala mo pa yung kinanta nyo doon? Kinanta namin doon, more on mga ballad and R&B. Makakanta mo ngayon yung Yeah, kapraso. of course. Sige nga, kanta ka kung ano man yun para maalala natin. Magandang memory yun, ha? Oo nga, Nakarating okay. kayo ng X Factor UK. Sige. Kantahin ko yung parang sumikat na video namin. Ah, Okay. sige. Close your eyes, Ay, ang ganda. make a wish, Ah, and blow out the candlelight. bongga. Tonight is just your night. Maganda talaga boses mo kasi sa acapella mas na-appreciate ko nga Ay, yung salamat, pag-acapella. Bakit nabuwag ang JBK? Direk eh. Mm. Alam mo yun, parang pandemic happened. Mm. Kumbaga, Pandemic pala pandemic yun. to eh. Pandemic oo. talaga nangyari to. Kasi, Mm. si Brian, yung taga Iloilo siya, Mm. originally. And, kailangan niya umuwi sa Iloilo kasi wala kaming shows, wala kaming source of Lahat income naman dito. no? Lahat umuwi talaga. Oo. And then, Hindi, tumigil ang mundo. tumigil ang mundo talaga, Derek. Kaya, Oo. yun, hanggang sa nung medyo bumabalik na yung scene, Mm. minsan na lang talaga makauwi si Brian dito. So medyo parang napag-isip namin na parang maganda yata na mag-separate ways na. Kasi Magkanya-kanya na. medyo nagkaroon siya ng buhay din sa Iloilo. Mm. Si Kim naman nagkaroon ng sariling staff. Ako naman nagkaroon din ng sariling staff. So in good faith naman yung pag-iwalay So namin. magkakaibigan pa rin kayo hanggang ngayon, no? Sobra. And may group chat pa rin na buhay na buhay. Mm. So isa yan, ano pa iba mong challenges na pinagdaanan nung nagsisimula kayo as grupo? Kahit nung wala na sila, ikaw, sarili mong challenges bukod sa pandemic. Ano talaga direk kasi ang challenge kasi sa akin, alam mo yung pressure din na wala akong kinikita masyadong pera. Wala Alam mo yung pera, di ba? Oo Pera. naman, oo. Tapos, pinag-aral ako ng parents ko sa magandang school. Mm-mm. And then, never ako nakapagtrabaho Okay. ng Totoo ang trabaho. yung yung corporate. Oo. So, Ano bang tinapos mo to begin marketing. with? Marketing. Dapat nasa corporate ganun ka mga mundo, no? nasa ganung mundo. Kaso lang Oo. talagang Kaso singer ka talaga eh. calling talaga eh. Wala. Oo. So, Pwede ka rin nga mag-basketball player eh. Di ba? Di ba? medyo na ako dun eh. Parang tinapos ko na yung era na yun. Parang more on hobby na lang. Oo. And pinasok ko rin naman yung dahil nga, syempre, kulang din yung parang more on singing lang. Mm-mm. Pinasok ko rin ng theater. Mm-mm. Theater ako sa Rock of Naku, Ages. di lalong walang pera doon, theater. Ano ka ba? Hindi, tapatan tayo, di ba? Okay, tama. Kung income ang hanap mo, walang pera sa theater. Yes. Oo. Ano yon passion yun? Oo. Passion. Kasi, actually, kung gusto nyo talaga ng good training and all, Mm. and exposure sa lahat, talent, theater, pumasok ka talaga. Oo naman. Oo. So, anong kwento? Paano ka exactly na-discover ng Lily? Yung paano ka alam ko nag-audition ka. Paano ka napunta para mag-audition? Naalala ko tong memory na to kasi it's 2022. And kaka-disband lang namin ng JBK nun. And medyo devastated pa ako nun. And parang naliligaw ako kung anong pwede kong gawin sa buhay ko. Ganun. So, nagpunta ako La Union mag-isa. Okay. Nag-bus lang ako, ayaw mag-drive, gusto ko relax lang, ganyan. Mm. And then, nung on the way na, sa bus ako nun, tumawag sa akin yung friend ko, Mm. na banda rin. Mm. And sabi niya, bro, alam mo ba na wala na yung Kala Lily ngayon? Mm. And naghahanap sila ng bagong vocalist. Mm. And Lily na yung pangalan. Mm. Okay.
And now, merong segment na parang may 10 mall show, tapos doon sila naghahanap all over the Philippines. Okay, Like, may oo. Cebu, may Caloocan, may Laguna, O saan ka etc. pumasok? Anong lugar? So, nung mga time na yun, pang 7th na yun eh. Sabi nila, punta ka sa may sa may show. Sa may show. Mandaluyong na yan. Mandaluyong. Kaso lang, eto, nung time na yun, nagda-doubt pa ako. Parang sabi ko, parang hindi pa ako ready yata na like pumasok sa mga ganon. So, hindi ko sinipot. Okay. Yung audition na yun, pang 6 yata o 7 yun. And then, parang may humingila ako na sign kay Lord. Parang, Lord, puntahan ko ba tong next na mga mall shows? Kasi kinukulit pa rin ako nung friend ko. Friend mo. Wala pa daw sila nakikita masyado. So, sige, pinuntahan ko. Parang third to the last mall show yun, or second to the last. And then, yun nga, nakapasok ako sa next level, and then semifinals. And Saan then lugar finals. kaya na pumunta? Ano to? Sa Las Piñas pa. Las Piñas. So, Dumayo ka doon. Dumayo talaga ako para doon. And then, semis hanggang sa finals. And then, yun nga, naging, ako na yung nanalo. Out of parang mga 300. So from then on, talagang kahit saan kayo pumunta, ikaw na yung Vocalist. vocalist. Oo. Yun. So And- ikaw na. Yeah. And, struggle pa rin yun, direct eh. Sa akin, maraming, lalo na at first. Kasi, una, nung in-announce ako ng mga media as the new vocalist, ang picture ko pa nun naka-crop top. So, Oo. parang gulat sila, parang Kian, tapos biglang crop top. Oo. Naka-crop top na yung lalaking to, Oo, parang ganun. oo. So, parang marami rin nag-judge sa akin about kung ano man sa suot ko. Eh wala, ganun naman talaga. Oo. Kumbaga, Binago struggle. mo ba yung style dahil sa comment nila? Hindi. Oo. Direct kasi, ayoko kasing magbago because of them eh. At saka, ayoko rin na parang maging uncomfy na parang masyado ko. Oo. Kasi ang ganito kasi yan, direct eh. So, nung pinalitan mo ang isang vocalist, Vocalist. Oo. parang ang gusto ng mga tao, kailangan same kayo. Ano? Kumbaga dapat pareho kayo ng style, pareho kayo ng dapat pareho, gayahin mo yung boses, ganyan. Pero kasi, kaya rin ako nag-join kasi Lily na siya. Oo nga, kaya nga. Oo. Ibig sabihin, we can make a new branding, we can make a new band, and it's a new band for me. Tama. Oo. Kaya, yun, hindi ko talaga pinakailan yung mga bashers until natanggap na nila na naka-crop top. Oo nga. So kami sarili kang galing. Thank you, Derek. Question. Magkakilala kayo ni Kian? Nag-meet na kayo or ano? Actually, trivia. Kasi si Kian, dati kasi parang nag-sideline ako na event organizer. Part si Kian, and then I'm the assistant. So, ina-assist ko sila sa papuntang theater. Pero hindi naman ako kilala ni Kian. Hindi niya alam. Hindi niya rin alam to. JBK pa lang. JBK Pero pa dahil lang. wala kaming pera noon, Oo. dahil hindi naman kami masyadong maraming gigs. I mean, nung Lily ka na, hindi pa kayo nag-meet, wala. Ano kasi direct eh, yun din ang struggle eh. Kasi parang, ang hirap din kasi na pumasok ako sa banda na may away sila na, Tas kumbaga ikaw na-sandwich ako eh. Tapos ikaw yung pumalit. Kumbaga syempre, kahit hindi ko naman kaaway personally si Kian or may issue kay Kian, parang na-sandwich ako because Siyempre, nandito ako sa grupong ito. Tama. Pero personally, wala. And also, si Kian, idol din yan. Napakagaling and napaka-talented. So kunwari, by chance, mag-meet kayo ng walang usapan, nakita mo siya sa isang gig, sa ibang event, so anong kakausapin mo ba siya? Ano sasabihin mo sa kanya? Mag-hi ako sa kanya. Pero, I'm sana- sure by this time, alam niya nang ikaw yung vokalista. I'm sure naman. Pero sana nga baga kung magkaroon kami ng pagkakataon na mag-meet, pansinin niya ako. Diba? Kasi, baga wala naman akong kalalaman sa... Correct. I mean, So happy ka ba na ikaw na ang vocalist ng Lily? Gaano ka happy kung happy ka? yeah, so far happy ako kasi ang ganda rin ang nangyayari sa banda eh. Like, medyo natuwa ako sa mga comments ngayon kasi parang isa daw kami sa naging successful na nag-rebrand na banda. And Tama, totoo yun. Oo, Yeah, naniniwala ako doon. maraming salamat. Yun nga, parang natuwa din ako sa mga kabanda ko kasi they gave me a chance na magpasa ng kanta in my, kunwari, sarili kong characteristics na songwriting.
And yung lumabas natuwa ako kasi yung lumabas na song na to, na sinulat ko, is parang minahal din ng tao. Tama. Kaya, yun. Ito nga yung latest, no? Yes, Yung, kinakabahan. o yung kinakabahan. Anong naging inspirasyon mo dyan? Saan galing yan? Maganda kasi yung song. Oo. Ano kasi yan, Derek, parang nung time na, yun nga, yung naghiwalay kami ng JBK. Okay. Doon ako na-inspire na magsulat ng kanta. Mm-mm. So marami akong nasulat ng mga kanta and all. And then, nahilig ako sa K-drama. Okay. Nung Yun. pandemic. Oo. And yung usually mga dun- story ng K-drama, di ba? Mga Tama. crush, mga Oo, ganyan. oo. Sisimula sa mga ganon. And, ayun talaga, Tama. medyo pero addict ako sa K-drama. Pero ang lang. ganda ng inspiration. Oo. Ngayon, paano yung mood mo sa writing a song? Ano na una, lyrics o melody o yun? Paano ka magsulat Oo nga, in general? Ito direct medyo parang sa pagsusulat, hindi pa ako expert dito kaya random talaga. Okay. Kasi biglang may Natural, tipitik na lang no? na may tono, may Oo, lyrics oo. na ganun. Mm-mm. But mostly, parang ang inuuna ko lagi chorus. Okay. Kasi once na catchy na yung chorus mo, kaya ng buhatin ng mga stanza, Oh, refrain. hindi, yan. tama. And more on tono ako. Oo. Tapos sabay ano na lang, parang kumbaga gather ka na lang ng thoughts na pag narinig ng tono to, ano to, masaya ba to, malungkot. So doon ako nagsusulat ng kanta. Alam mo, nakaka-relate ako dun sa sinabi mong sa chorus ka nagsisimula. Right. Ako naman nasa screenplay writer, Okay. teleplay. Nagsisimula ako sa ending frame. Oh. Oo. So, pag nakuha ko na yung ending, sinusulat ko siya ng paatras. Oo nga, no? Pag Ganda nga ganon. nung Kasi style yung na yun, impact ng ending ang importante. Mm. From the ending, mabubuo mo yung nangyari. Parang yung chorus mo din, ganun din yun, di ba? Thank you. Ang ganda nun ang ganda nun Maganda rin yun. So yung bukod dun sa, sabi mo nga, inspiration mo nung nag-pandemic, nagsulat-sulat ka, sa mga ibang pyesa mo, kailangan ba in love ka, nasaktan ka? Hindi actually direct ako more on nag-generalize ako ng tao eh. Like parang for example, may friend ako na ganito yung nararamdaman. Okay. Susulatan ko siya. Oo. May napanood ako movie. Susulatan ko. Tama. More on hindi siya yung parang feelings ko. Pero effective din pag nafe-feel mo talaga siya. Kasi may song ako na nagawa na ako talaga yon. Na parang anong time na yun nagkamali ako. Na-release yan? Na-release po yan under JBK. O, kantay mo. Okay, sige. Yay! Sana'y may balik ang mga oras, ang mga araw, at mabigyan ng pagkakataon na may balik mga ngiti mo na abot langit kapag ako ang iyong kapiling. Ang ganda Thank you, Derek. Hanapin ko yan sa Ay, oo. YouTube. Hindi, alam mo, walang bola. Ay, salamat. Ngayon, kita mo, naluluha ako. Iba kapag a cappella, mas na-appreciate ko. Ang ganda. Direct na nalulula. Oh my God! Hindi, ang ganda. Hindi, Oo. ito kasing kantang to, parang sinulat ko siya nung nagkamali ako sa... Bata sa ka pa niyan? girlfriend. Dati, oo. Dati pa. Hindi yan yung asawa mo ngayon. Hindi, siya rin yun. Pero Okay ayoko lang ka. sabihin siya. Oo. Pero yun, Hindi yun. talagang ganun eh. I mean, Siyempre nagkakamali, pero ending kayo yung ending, kinasal, oo. no? And then, naging theme song siya ng isang movie ni RK Bagaching and Jane Oinesa. Okay, yung, oo. ano bang title nun? Oo, at least Basta nagamit yun. na theme song. Kasi ang ganda ng song, ang ganda ng pagkakanta mo. Ngayon, may notion sa showbiz, actually totoo to, proven to, na pag ang singer like mo, vocalist ka, lumalabas din na magaling na aktor ng TV, pelikula. So ikaw ba nangarap ka rin maging actor talaga? Nag-GMA ako, actually. Mga teleserye. Na teleserye. Oo. And more on ang idol ko kasi si Kuya Mon Confiado. Yung Okay, iba-ibang character. Yun yung parang gusto kong pasukin nung time na yun. Oh, And ngayon, medyo, yun nga, nahilig lang talaga ako ulit sa music, kaya bumalik ako. Pero, hindi ko sinasara yung doors ko for acting ulit, na bumalik ako sa ako honestly, hindi pa kita napanood umarte, pero feeling ko mahusay ka kasi ang ganda ng boses mo. Magaling ka kumanta. Kasi, yung nga proven yun eh, di ba? Like, sa industry, ang dami-daming singers na mahuhusay.
Oh, yeah. na umarte. Talagang malinaw yun. Siyempre, unang-una na Nora Honor, Opo. Sharon Cuneta, sa lalaki naman may mga Christopher De Leon na kumakanta, Cesar Montano. Alam ba si Cesar, dati ano lang yan, kumakanta-kanta sa Shakey's Singer talaga siya. na yung nagigita-gitara. Okay. Doon siya na-discover sa Shakey's Malate. Kasi nung araw ang Shakey's may mga performer. Ngayon lang naman tumahimik na ang Shakey's eh. So doon na-discover si Cesar Montano. Hindi, kasi It turned out ang husay din umarte, di ba? Oh, yun nga po. Good actor, Marami rin ganun dito sa Pilipinas. Oo. And feeling ko, yung nag-hone sa akin sa acting din kasi nung nakuha ko sa Rock of Ages. Yung kasama ko Oo nga. sila Kim Molina, sila Kakay Bautista, sila Robert Senya, lahat. Nung nakasama ko sila dun sa Rock of Ages, dun ako na nagkaroon ng parang discipline, ng walang hiya talaga, at wala kang hiya, acting, ganyan. And yun, confidence yan. So kung babalik ka, let's say, syempre ito, from now, pwedeng may kumuha sa'yo sa teleserye. May pinapangarap kang makasamang artista. Ako open ako sa lahat ng kung sino makasama ko. And alam ko na baguhan or veteran yan, may marami akong matututunan. So, open ako. Once in your life, nagkaroon ka ba ng crush na artista? Oo naman. O sino? Marami. Sino? Marami actually. Sino? Si Solen Yusuf. Okay. Yeah. Parang bagay kayo sa Si- features. Hi, Solen. Hindi, si Rian Ramos. Gusto ko Okay. rin yan. Uy, alam mo lahat yan dalawang binanggit mo, parehong taken na yan eh, no? Hindi, Pero crush lang ano naman eh. Wala. Crush Kumbaga- lang kumbaga naman. yung type Sino ko pa? lang Na ano, May pattern yung type mo, ha? pattern. Oo, may pattern. So ngayon, ang sabi naman, pag banda raw talagang matitinig sa babae, ganun ka ba? Hindi naman din. Hindi naman tama yun. Bakit hindi tama? Ha? Bakit hindi tama? Sarap ng coffee dito. Oo, alam mo kasi 'di ba pag bandang araw, babae na nagkakagulo, babae na yung mga lumalapit, tumitihaya. Hindi, ano naman, siya parang part lang siya nung makukuha mo na parang like sa mga, lalo na pag nasa shows kami, Okay, part yan. na may mga sumisigaw talaga, may mga nanonood na nagpapa-picture or nagkakagulo, something. Pero dapat as a banda, hindi mo siya i-take parang take advantage. Hindi mo siya take advantage. Kasi wala, kumbaga dapat doon kasi tama eh. O married ka na, tama rin yung sinasabi mo. tama. Diba? Pero marami ng incidents na yung idol na in love sa fan. Ano masasabi mo doon? Pwede possible. Maraming ganun. Kasi totoo naman, marami rin naman talagang fans na sobrang ganda rin and napakabait. Pero for me, baka yun never mangyari sa akin. Kasi nga, bukod doon, married ka na. At saka alam ko yung barrier. Boundaries, no? Oo. So, hindi. Totoo naman. Bukod sa babae, lalo pag banda, kasing good looking mo, marami ring fans na bading. Oo naman, diba? yeah. May bading na iskwak-kwak, mahirap, may bading na mayaman, disente. So ano masasabi mo doon? I'm sure na-experience mo yan. Oo naman, maraming ganyan. And of course, dahil nga yung brother ko is nasa LGBTQ din. Okay. So, Younger brother. Younger brother. So, ako, parang marami akong friends na gay and sobrang saya nila kasama. Tama. And for me, yung mga fans na like, minsan nga, ang kinukuha ko sa stage, mga gay. Kasi wala, masaya sila kasama eh. And marami rin naman akong friends na gay. So, wala siyang problema sa akin and sobrang saya lang ng mundo pagka okay lahat. Mga indecent proposals. Meron na rin, direct. Meron Paano na rin. mo tinatanggap or paano mo hinaharap? Ano siya eh, more on hindi ko na nire-replyan. Hindi ko na po nire-replyan. Sa ano yan? Messages? Messages, opo. Pag personal, wala pa naman. Yung in-approach Wala pa ka ng wala. personal. More on ano po eh, mga sa gym, mga Oo. mga ganun. nga, sa gym. Doon yung medyo, nakaka-creepy kasi nagji-gym ka, tapos kasi, meron one time Mas malaki pa sa'yo. kasi laki ni Darak talaga. Tapos Oo. parang ang kulit, Oo, inaabangan gusto. niya ako sa banyo, inaabangan Oo. niya ako. Tapos, na-confirm ko lang, kala ko friendly lang eh. Na-confirm ko na gusto niya talaga ako kasi paglabas ko ng gym, lumabas na rin siya. Saan ka nakatira? Hatid na kita.
Oo. Oh. Ginanon niya, ang late kong bata nun. Gusto yung ata nito, mga batang ano ah. Pero hindi ka pa Lily niyan. Hindi pa, Oo. JBK. Pero nung JBK, Lily, oo. wala pa naman. Oo. More on, ano lang, mga message lang na. Oo. Hindi So ko alam kung- paano mo sinabihan yon si The Rock? Sabi ko, wala, may sundo ako, sabi ko gano'n. Pero hindi naman ako yung parang galit Oo, na something. natakot Kasi ka natakot lang. ako talaga eh. Oo, tama. Oo. Hanggang dito lang ako eh. Mm-mm. Tapos, sabi gusto niya ako yatid. Sabi ko, saan ka nakatira? Yatid na kita. Oo. Ganun pa yung boses eh. Oo. Ha? Hindi, may sundo ako. Tapos umalis na ako. Medyo patakbo na yung ano ko lakad. Uy, Hindi ko makakalimutan yun. Bakit ang mga banda, di ba, parang culture na nila yung nagkakawatak-watak. Ikaw, JBK, nagwatak. Di ba? Yung pinuntahan mo ngayon na Kala Lily, nagwatak. So ngayon, in all honesty, ngayong Lily ka na, ikaw ang vocalist, feeling mo magtatagal kayo o magwawatak-watak din? Ako hoping ako na magtagal kami. Naka 3 years ka na, di 3 ba? years na yeah. Pero, So anong assessment mo sa takbo naman ng inyong banda ngayon? sa takbo naman ng banda namin ngayon, okay naman siya. Like, nagkakasundo naman kami as a Okay. banda. Pero yung, may mga times lang na syempre kaya siguro sabi mo na uso yung Kultura eh, kultura. Hindi, Oo. actually hindi siya kultura, parang in a group kasi iba-iba yung syempre. yung kinalakihan. Iba rin yung ugali, iba-iba ugali. So, parang more on Upbringing, no? upbringing. Parang hindi mo alam kung magkakasundo kayo sa isang bagay at mga ganung bagay lang naman. Kaya nagkakawatak-watak yung mga grupo. Pero so far kami Okay naman kayo. matatag kami ngayon. Maganda ang samahan. Yeah, Kayo ba yung maganda tipong nagkakasama lang sa rehearsal o nagbabanding din? Pag ibang oras? Some members. Kasi, pero yung mga ibang members kasi Ilan ba kayo understandable. lahat? Ilan ba kayo? As of now, 6 kami. Okay. And So, some members, parang more on may family na. Yun yung hindi namin nakakasamahan sa gimikan or something. Pero we understand. Okay. And yung parang siguro 4 kami or 3, nagsama-sama, wala, outside lang. Oo. Gimmick, road trip, gano'n. So wala masasabi naman. mo nga na tipong hindi magwawatak-watak. Ayoko kasi magsabi ng tapos direct. Correct. Pero Exactly, oo. as of now, okay naman. So ito hypothetical, paano nga kung bigla kayong mabuwag? Anong next move mo? Parang pangatlong buwag na to sa buhay mo. Kung sakali. Ako direct ang final, kasi for me may rule na ako eh, na this is my final band Okay. and group. Na kung kunyari magbuwag-buwag kami, solo na ako. Yun. Kaya ko na mag-solo. Like gano'n. Pero, sana naman hindi. Pero yun nga, hindi natin masasabi. So, ako ready na ako mag-solo. Kumbaga, yung training na nagawa sa akin ng JBK, Rock, Aegis, Lily, siguro kaya ko Kayang-kaya na na, solo. Pero ayoko sana. So ano ang tingin mo talaga na magiging dahilan ng pagkabuwag na aalis ka na? Ano yung hindi mo makakayanan? Yung professionalism, yung pagkatao ng kapwa banda? More on, doon ako sa professionalism side. Kunyari, kung sige. dinadamay mo na yung personal na mga hinanakit mo sa buhay, tapos napupunta na sa banda, yun, medyo ayoko nun. Kasi, nag-usap tayo as business din eh. Kumbaga parang, pag masyado mong tinotoxic na yung banda, yun siguro yung parang medyo ano sa akin. And also, kung masyado ng like, kunyari, for example, nade-delay tayo because of you. Yun. Yun eh, parang ganun. Yun yung parang medyo baka cause na may malis or may butak-butak. Yung nga di ba? So anong difference sa Anong pipiliin mo yung kumbaga ubod ng galing, nakabanda, pero may attitude, mayabang, maangas, or yung hindi ganung kagalingan, pero maganda ang pagkatao, maganda ang attitude sa trabaho. Ako kasi naniniwala ako direct. Attitude beats talent talaga. Okay. Kasi sa totoo lang, maraming talented na tao. Pero kung hindi ka marunong makisama, pangit ugali mo, masyado ka narcissistic, wala, hindi ka tatagal sa isang grupo or banda. Parang ganun. Wala sa akin yung talent.
Kasi Oo. maraming talented na tao eh. Oo nga. Na mas mabait pa sa'yo. Tama. Na mas maayos pa sa'yo. Oo. Kaya, alam mo, kahit gaano ka talented ng isang tao, meron at merong higit sa'yo. Yun parang yun sa akin. Ano ang pwede mong kantahin ngayon sa isang kabandang masama ang attitude na magiging dahilan ng pagkawatak-watak ng grupo? Hindi, wala namang ano. Hindi, wala naman in particular. In general ito. In general, kung kakantahan mo yung mga kabandang hindi maganda ang attitude. Wait lang. Oh. Natawa ako Isip ka, o kita mo. Babay na. Oh, yan. Sige, kantahin mo. Alis ka na. Babay na rin ba sa ating samahan? Ganda. Gawa mo ba yan? Hindi. Kaya kay Rick. Kay River. Uy, ang galing ah. Thank you. Thank you. At na pinagbigyan mo ako. Pinagbigyan mo kami na mag-guest. Magkape ka muna. It's an honor. At ano ang ganda ng ating Sobrang- kwentuhan. O ngayon, sabi mo, fan kita sa mga sinusulat Oo ko. naman. At natanong kita lahat ng diretso. Ngayon na sinagot mo ng diretso. Yeah, oo. Bibigyan kita ng chance. Tanungin mo ko ng isang tanong na diretso, sasagutin ko rin ng diretso. No holds barred, kahit anong tanong pa yan. Okay. Tungkol saan yan? Tungkol Kahit saan? saan! Sabi mo nga, binabasa mo ako eh. Kaya Sige, binibigyan sige, kita sige. ng chance na tanungin mo ako. Okay. Sige. Mm. Dahil ako'y nahihiling ngayon sa politics. Okay. Oh. Oh. Pwede ba yan, Direk? Oo naman! Oh. Sino ang tingin mong mastermind ng flood control? Di ba sinabi naman na ng mga diskaya? Siyempre, mga contractor. Hindi, mga... mali. Sige. Naniniwala ka ba Ah. na ang mga contractors Ah. ang pinaka-mastermind dito? Hindi, siyempre, taong gobyerno. Okay. Di ba? Mga senador, mga lahat sila. Na congressman, di ba? Ngayon nga, pinupoint out si Arjo Otaide at iba't iba pa. So, talagang kung merong isang taong nakikinabang at pinagsimulan, politiko, Yeah, not congressman, senador, yan, naging instrumento lang tong mga negosyanteng to na, kaya lang naman sila talaga naglalagay at kailangan nilang maglagay para makapasok. makakuha ng proyekto. Yeah, totoo yan. Kasi yun ang hinihingi ng gobyerno, taong gobyerno, mga congressman at iba pa. Oh. Direct kwentuhan talaga. Oh. Direct kwentuhan. Walang Thank you. sinasanto. Kahit gobyerno. Hindi siya. Ang ganda no, Pero, rap pa. yeah. Hindi, syempre, kung ano lang naman yung totoo, di ba? Ba't pa tayo mag-etchingan? Kwentong bayan naman yan. Lahat naman yan nakakaalam. Yeah. Kaya ako naniniwala talaga kay Direk kasi lahat ng mga post niya sa Facebook, fan ako kasi kung pangit ka talaga. Kung maganda ka, gano'n eh. Exactly. Oh. Kaya kinakabahan ako doon sa music video pagka Ay, i-re-review sinabi na ko niya. na, re-reviewin ko at Reviewin nagandahan mo, ako ha. Thank you. At naiyak ako nung kinakanta mo ha. Ay, salamat Direk. Di ba? Thank you. Hoy, so much. thank you. May giveaway kami sa iyo sa iyong Uy, pagiging. Ito maraming Inspi salamat. Studio, magagamit mo 'yan pag Okay. may gig ka. Okay, thank you. Oo, at pag Studio. naiinitan ka, may pamaypay ka. Okay. Ayan, 'di ba? Thank you po. Thank you po. Ayun, oo, tapos ito. Nakakatuwa naman. Oo, magchi-cheers tayo. Ayun, Souvenir mo okay, yan. okay. Iuwi mo yan. Ito yung sa'yo. Sige. Yan. Cheers tayo symbolically. Yay! Para sa ating muling pagkikita at pag-guest mo sa aming show. Oo naman, Direk. Thank you, Josh. Thank you Good po. luck sa iyong Cheers. pagiging soloist ng Lily. Talagang gustong-gusto ko ang kanta mo. Salamat po. Congrats! Thank you, Ang layo pa ng mararating mo. Ay, salamat. At gusto kitang mapanood sa mga teleserye at pelikula. Sana Pag may po, Direk. pelikula ako, pasok ka na. Yay! Aha, Okay. cheers. Cheers. Okay, thank you very much sa ating panauhin. Maraming salamat, Maraming Josh. salamat po. It's an honor. Thank you. Salamat kay Dante Castillo ng Inspi Studio sa mga pinabigay niya sa ating guest. Of course, kay Elmer Pacificar ng Fanny Serrano Sulon. At sa kanyang pag-groom sa akin at sa iba pa naming mga guests. Hanggang sa muli nating pagkikita, Direct Kwentuhan with Ronald Carvalho. Katotohanan, walang etchingan.